Sa umaga po na ito, yung palakpak po na para sa Diyos. Amen. Sino po dito, you know you are blessed today because you came here and you worship the Lord. Amen po. Doon pa lang sa pagkakataon na yun, alam mo, malinaw sa'yo, pinagpala ka na ng Panginoon. And as we receive God's Word today, naniniwala ako na hindi sasayangin ng Panginoon yung in-effort mo papunta dito. Alam mo, si Lord nagbabayad ng effort yan. He honors effort. Yung pinaghandaan mo ang Panginoon kahapon pa lang or maybe nung nakaraan pa lang, inisip mo, Lord, magsisimba ako. In-honor na ng Panginoon yun. That's why you're here right now. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Yan yung i-honor ni Lord ang kanyang effort ngayong araw na ito. You may be in a situation na parang feeling mo, Lord, kailangan talaga yung word mo, yung presence mo. You are in the right place. You are in the right position to ask the Lord to, alam mo yun, para mag-expect from the Lord because He will do great things today. Amen po ba? Sino po dito nag-e-expect ng greater things from the Lord today? Pwede po magsabi ng malakas na Amen. Amen. We are almost done. Actually, done na po tayo sa ating series. Okay? At naniniwala ako for this month at naniniwala ako na tayo, kahit po matatapos na yung series natin, hindi matatapos yung pagbibigay ni Lord ng victory po sa ating buhay. We are on our series break at napaka-exciting po ng next month natin. Napaka-exciting po ng next na series natin at yung mga susunod na series natin. So parang Netflix yan na inaabangan mo. Abangan mo yung mga susunod na series po natin because He's not yet done. God will still do amazing things among His people at kasama ka doon. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Okay, hindi tayo magpapahuli sa Panginoon. So today I'm excited to share it with you ang word ng Panginoon sa atin po sa araw na ito. And let me start with the story of a single woman. Shout out sa mga single woman. Single woman and blessed. Pwede po bang pumalakpak? Yon. Mga single man and blessed, pwede bang pumalakpak? Yan, kayo mukhang marami-rami ang ano. Okay, so this single woman, nung kanyang bandang mga late 20s, 25 onwards, nanalangin siya. Sabi niya, Lord, I know, I believe, you are going to give me the best man. Sometime later, umabot siya ng 35 after 10 years. Wala pa yung best man. So nagpray siya ulit on his late 30s. Sabi niya, Lord, I know that you're faithful. You're gonna give me, sige Lord, kahit second best man na lang. So sometime later, hindi pa rin dumating si second best man. Umabot na siya ng kanyang 40s, walay pa din. Papunta na siya ng 50s and sabi niya, Lord, let your will be done. Huwag mong tapikin yung katabi mo, okay lang siya. Pagkatapos ng mga bandang 60s to 70s na, ay wala pa din talaga. Sabi niya, Lord, tetelestay na ba? It is finished na ba? You know, maraming pagkakataon sa buhay natin, ganyan tayo kay Lord. Kapag okay ang buhay, confident tayo manalangin, Lord, I know you're faithful, you're gonna give me the best. Pero pag dumadating na yung pressure, pag feeling mo tumatagal na, doon na masusukat yung pananampalataya natin. Kapag may blessing, madaling sabihin, God is good. Ang galing-galing ng Panginoon, pero pag dumadaan na tayo ng testing of waiting, testing, delays, or uncertainties, doon lumalabas yung tanong na, Lord, faithful ka pa rin ba sa akin, Lord? Or kaya naman, Lord, naririnig mo pa ba yung panalangin ko? Or maybe, binababaan na lang natin yung standard natin kasi feeling natin, kagaya ng babaeng single woman, kasi feeling natin baka hindi na kayang ibigay ni Lord yung taas ng standard mo or yung taas ng hinihingi mo. And that's exactly what happened, no? Sa isang buhay ng isang napakagaling na mama, a man of God, in the book of Genesis chapter 22. Ito po ang nangyari sa buhay ni Abraham. You know, si Abraham ay hindi siya nasa season ng celebration, kundi nasa season siya na kung saan nakukonfuse siya. Lord, nagpipray naman ako, sinusunod naman kita, but why is this thing happening to me? Bakit parang ayaw mo akong sumaya? Sino po dito medyo napatanong ka na niyan, Lord, ito lang naman yung hiningi ko, bakit parang ayaw mo pa akong sumaya?
God asked him to surrender. Di ba, alam niyo po ba yung kwento ni Abraham? God asked him to surrender his very own son. Pinangako sa kanya ng Panginoon. Anak na kanyang pinakahihintay-hintay. Pero ngayon, gusto ng Panginoon ibalik sa kanya. Sino po dito medyo nakaka-relate ka? May binigay sa'yo, tapos okay ka naman, nagsaya ka na, no? Na-flex mo na nga. Tapos all of a sudden, parang gustong bawiin. May mga season po sa buhay natin na nangyayari ang mga bagay na yan. Minsan may mga season na parang si Lord mismo yung humahawak sa bagay na pinakamahalaga sa atin. Pangarap mo, relasyon, trabaho, future. And there are times na mapapatanong tayo, Lord, bakit po? Lord, hindi ba ako naging faithful? Lord, galit ka po ba sa akin? Alam niyo po yung pag-uusapan natin ngayon will give us a powerful truth. Na ano po, that when life is hardest to understand, God is still easiest to trust. Sa mga panahon na nahihirapan kang intindihin ang buhay kasi ang hirap-hirap na, mas doon ka dapat nagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Because faith is not believing that God can. Ulitin ko po, ang pananampalataya is not just believing that God can. It is knowing that God will remain faithful. Amen po ba? Ang pananampalataya mo, hindi lang yung paniniwala na, hindi, kaya ni Lord. Paano pag tumatagal na? Mapapa-question ka ni, kaya ba talaga ni Lord? Kaya ang pananampalataya natin ay hindi lang patungkol sa paniniwala na kaya ni Lord. Ito din ay patungkol sa paniniwala, remain, as you remain in the Lord, no? Nagre-remain yung belief na ito na kaya pa rin ng Panginoon. And I want to remind someone today that it's not too late for you to experience your blessing from the Lord. Huwag kang makikinig sa mga taong sinabi sa'yo na hanggang dyan ka na lang, hindi na late ka na. It's not too late for you to experience the blessing of God. Sabi mo nga sa katabi mo, it's not too late. You know, Genesis 22 is one of the most intense moments in the scripture. Dahil hindi ito simpleng storya ng sacrifice. It is actually the story of God's faithfulness sa kalagitnaan po ng testing. Si Abraham po, just to give you a background, si Abraham po was already over 100 years old. Matagal na po siyang naglalakad kasama si Lord. Tapat siya sa Panginoon. Hindi siya perfect, pero tapat sa Panginoon. And even decades na po yung kanyang pananampalataya, God still brought him into another lesson. Because faith is never graduates. Amen po ba? Ang pananampalataya, hindi yan gumagraduate. Hanggat buhay ka, hanggat nandito tayo, mananampalataya tayo. Sa habang buhay ka, may mga bagay na matutunan tayo tungkol sa Panginoon. At the age of 75, si Abraham po ay pumasok sa isang school na ang tawag ay School of Faith. Now, past 100, he was still learning. Kasi malinaw kay Abraham at malinaw din sa Diyos ni Abraham, kailangan pa niyang matuto. Kaya alam niyo po, kahit ano ang ating edad, kahit gaano ka nakatagal as a Christian, naniniwala ako na kailangan pa rin nating matuto. Sino po dito aamin na meron ka pa rin dapat matutunan from the Lord? Sino dito aamin na meron pang i-level up yung pananampalataya mo? Amen po ba? Because when we stop learning, we stop growing. And when we stop growing, we stop living. Yan ang katangi-tanging difference ng isang, anong tawag dito, ng isang non-living thing sa living thing. Ang non-living thing, mag-grow siya sa pamamagitan ng human intervention. Like for example, building, tataas yan. Pag tinaas yung floor, ginawan pa ng floor and all that. Pero alam niyo po, ang isang living thing, malalaman mong alive kasi nag-grow. Malalaman mong buhay kasi nag-grow. Kusa na nag-grow. So today, as we examine and understand the word in the book of Genesis chapter 22, hayaan niyo po yung verse na ito i-reveal sa atin, or yung chapter na ito i-reveal sa atin, that in the moment or even in the mountain of testing, most of the time, sa mountain of testing mo, nagiging mountain of revelation mo yan of who God is or how faithful your God is. Kasi naniniwala tayo, maybe may mga pagkakataon sinasabi mo, Lord, naglingkod naman ako. Naglilingkod pa rin naman ako.
Lord, inaayos ko naman yung buhay ko. Diba? Lord, sumusunod naman na po ako sa'yo. Pero why are these things are happening sa buhay ko po ngayon? Alam nyo, sa mga ganong moments, sa mga ganong questions, malalaman mo na si Lord ay tapat pa rin. Sa mga testings, malalaman mo si Lord ay laging tapat. Kaya po ngayon yung pag-uusapan natin, ang title po nito is Faithful God. Sabihin nyo nga po, Faithful God. How faithful is our God? Gaano ba ka-faithful sa atin ng Panginoon? Sino pong excited ngayong umagang ito na maka-experience ng faithfulness ng Lord? You know, I've been praying for us, for all of us here, na ma-encounter tayo ng Panginoon. Pero depende sa expectation mo yung gagawin ni Lord sa'yo. So I want you to expect big because you have a big God. Amen. I want you to expect greater things because you have a great God. Ngayong araw na ito, pag-usapan po natin how faithful our God is. Saan siya faithful sa buhay natin? Sa buhay ni Abraham na pag-aaralan natin. Tingnan po natin Genesis chapter 22 verses 1 to 5. Basahin po natin. Sabi niya, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Tuntusan siya ng Panginoon to sacrifice his son. Nag-iisang anak. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his own son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Saan daw po yun? Sa region of Moriah. On verse 4, on the third day, Abraham looked up and saw the place in a distance. He said to his servants, kasi may kasama po siyang dalawa noong unang journey niya. Nung natanaw niya na yung region of Moriah, sabi niya, stay here with the donkey while I and the boy go there. We will worship and then we will come back to you. Dito po makikita natin unang bagay kung saan faithful si Lord. Baka hindi mo to ine-expect. Number 1, God faithfully tests. Uulitin ko, God faithfully tests. Yung word po dito, na sometime later, God tested Abraham. Yung word po na tested, sa Hebrew po, ito po ay nasa. It means to prove, examine, refine, or reveal quality through trial. To prove, to examine, to refine, to reveal quality through trial. Pag kasi po usapin ng faithfulness ni Lord, ano ang madalas nating unang naiisip? Blessing, healing, provision. Kaya nga sabi ko, baka hindi mo kayanin yung unang point. Pero alam mo ba, wag nating kakalimutan at gusto kong maalala natin lagi, si Lord ay faithful sa pagbibigay ng tests. Ng mga tests. Si Lord ay tapat din sa pagbibigay ng mga tests. Now let me just give you, clarity about this. Si Lord po, He was not tempting Abraham na magkasala siya. Iba po yun, magkaiba yun. Gusto ng Panginoon, God was just revealing kung ano ang meron na sa puso ni Abraham. Kasi magkaiba yung tinitempt ka para magkasala ka, para ma-destroy ka, at iba yung tinitest ka para ma-develop ka. Si Satan, ititempt ka to destroy you. Si Satan, ititempt ka para magkasala ka. Pero when it is the way of God, He will test you to develop you. Kaya sa mga pinagdadaanan natin, lagi mong titignan, lagi mong hihingin, Lord, discernment nga po. Ito bang nangyayari sa akin ay temptation or testing mo sa akin? Kasi kung temptation yan, all you have to do is to flee, layuan. I-rebuke, huwag lapitan. Pero kung yan ay God's test in our lives, wala tayong ibang gawin kundi ipasa ang test.
By the way, shout out and congratulations sa mga graduate po nating mga Amazing Hope, mga youth natin. Pwede ba nating palakpakan sila at palakpakan ng mga magulang at guardian na talaga namang nagpa-graduate sa kanila? Di madali, tama ba? Sa mga magka-college ngayon, kukuha ng entrance exam, hindi madali. Pero bakit inaalaw yun ng parents mo sa'yo na dumaan ka dun sa test? Pwede niyo bang sabihin, lapitan, pag periodical, alam niyo po this week, periodical test ng mga anak ko eh. Pwede ko bang sabihan yung principal ng school ng mga anak ko, sabihin, pwede po ba, wag niyo na pong idaan yung mga anak ko sa test kasi mahihirapan po sila. Pag malinaw sa'yo na yung test na yun is to develop you, hindi mo yun lalayuan. At ganun ang ginawa ng Panginoon kay Abraham. Yung test na ginamit dito is not for him to make a scene or to destroy him. Yun kasi minsan yung tingin ng mga tao kapag dumadaan sa testing ng buhay. Lord, galit ka ba sa akin? Ayaw mo ba sa akin? Pero ang gusto talaga ng Panginoon is to prove. Para makita mo, ma-examine mo. By the way, ang testing hindi para sa kanya, para sa'yo. Alam mo kung bakit? Tanong niyo po sa akin, bakit? Ayusin niyo po kasi parang pangit. Sabi niya po, bakit? Kasi alam na ni Lord kung anong kakayahan mo. So hindi kanya ititest para malaman kung anong kakayahan mo. Tinitest ka niya para ma-reveal sa'yo kung hanggang saan ka na ngayon. Kasi yun yung bagay na hindi mo alam, na alam niya na. So dito, gusto ni Lord makita ni Abraham mismo, ano na ba yung puso niya pagdating sa pagsunod niya sa Panginoon? Gaano ba kaganda yung quality na ilalabas ng testing na ito? Gaano kaganda yung result na ilalabas ng trial na ito sa kanyang buhay? You know, the enemy wants failure from you or to your life, pero si Lord, ang gusto niya maturity. Kaya hahayaan niya talaga na dumaan tayo sa mga matitinding testings minsan. And most of the time, faithful si Lord sa pagbibigay ng test kasi gusto niya ma-develop pa tayo. So sabi sa verse 2, then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Tingnan mo kung paano dinescribe ni Lord si Isaac na iaalay ni Abraham. By the way, pag sinabi mong iaalay, ibig sabihin nun, papatayin. Hindi basta, oh Lord, hindi parang si Simba na iaangat mo lang. No, it means kikitilin. Sabi niya ni Lord sa kanya, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Your son, your only son, Isaac. Pinangalanan pa talaga no? Your son, your only son, Isaac, whom you love, yung mahal na mahal mo, tapos isacrifice mo siya sa akin. Tila baga dinidiin pa ni Lord ang bawat salita. You know why? Because there's something about the name of this boy. Isaac, in Hebrew, it means Yitzhak or Yitzhak. It means laughter, joy, kaligayahan. So in a sense, tila baga parang sinasabi ni Lord, Abraham, surrender to me your joy, your dream, your laughter. Sino sa atin ngayon nakakaranas ka or nakaranas ka ng ganito kay Lord? Lord, ito na lang yung bagay na nagpapasaya sa akin eh. Pero sinasabi ng Panginoon, bigay mo sa akin. Madamot ba si Lord? Selfish ba ang Panginoon? Wait ka lang. Sabi sa katabi, wait ka lang. Hindi ba tapos ang storya? Yan yung reason ng Panginoon kung bakit niya idiniin. Kung sino si Isaac sa buhay ni Abraham. For so many years, Abraham waited for the son. Sino dito yung ang tagal-tagal mong hinintay yung breakthrough. Pagkatapos nung naranasan mo yung breakthrough, nung naranasan mo yung blessing, biglang parang binabawi na sa'yo. Ay, sorry, hindi na pala. Pasensya na hindi pala yan para sa'yo. Ang tagal-tagal eh. Sino dito yung ang tagal-tagal mo na nalangin ka, Lord, gusto ko magkakotse. Tapos nung nagkakotse ka na, dumating yung time na nagkaroon ka ng difficulty, tapos tumawag yung bangko.
Hatakin na po namin yung sasakyan. Hindi mo maintindihan. Pinag-pray mo naman. Pinag-pray and fasting mo naman. Pero bakit ganun? Bakit parang gustong kunin ng Panginoon? Kala ko pa binigay na. Pero bakit binabawi? Give me your joy, your dream, your laughter. You know, sometimes God will touch yung pinaka-precious sa atin. Sabi ni Bishop dun sino po dito nakaka-attend ka nung Thursday na Prosperity Challenge natin na training? May sinabi si Bishop dun one time, sabi niya, kung saan ka nasasaktan, doon ka gusto ni Lord mag-mature, ma-develop. Sometimes God touches what is precious. Hindi para nakawin yun sa'yo. Hindi para gusto niya malungkot ka lang. Pero para i-reveal whether ano ba yung mas mahal mo? Yung gift or yung giver? I know personally a person who lost a child. If I'm not mistaken, 6 months na yun sa kanyang sinapupunan. Before she got pregnant, she was being mocked. Kasi may edad na siya. Sinasabihan siya na hindi ka na manganganak, hindi ka na mabubuntis. Kasi may edad ka na eh. And so she got pregnant and she was so happy, very happy. After 6 months bearing the child inside, she lost it. Nung nagpa-check up siya, sinabi, wala na po yung heartbeat. She cried, she called me. Sabi niya, Mami, ba't ganun? Bakit kinuha ni Lord? Nag-iisa ko na nga lang siyang kaligayahan eh. Ito na lang nga yung nagpapasaya sa akin eh. She went through a lot. That's why I understand kung ba't niya yung nasasabi. Sabi niya, nag-iisa ko na nga lang siyang kaligayahan eh. Ito na nga lang yung nagpapasaya sa akin eh. Ba't kinuha pa ni Lord? Sabi ko sa kanya, maybe to reveal na na-divert na yung pagmamahal mo o yung kaligayahan mo sa batang yan na dapat ang kaligayahan mo ay kinukuha mo sa Panginoon. Whether magbigay si Lord o hindi, whether kunin ni Lord o hindi, dapat yung joy natin kay Lord pa din. Yun gusto ng Lord na ma-reveal. That's why the name is not an accident. Give me your joy. Give me your laughter. Isang bagay na ang hirap ibigay, yung bagay na nagpapasaya sa'yo. Pero gustong i-reveal ng Panginoon or gusto ng Panginoon makita mo, nasan ka? Sinong mas love mo? Yung gift or yung giver? Huwag niyong kakalimutan, Isaac is God's proof of his faithfulness to the Lord. Yung faithfulness ni Abraham kay Lord at yung faithfulness ni Lord kay Abraham, ang proof nito ay si Isaac. Dahil wala pang anak si Abraham, pinangako ng Panginoon sa kanya that your descendants, ang magiging descendants mo ay kasing rami ng stars at kasing rami ng sand na nakikita mo. Ibig sabihin, hindi mo mabibilang. Sa iyo manggagaling ang mga bagay na yan, ang mga tao na yan. Ganun ang pangako sa kanya ng Panginoon. Pinangako yun ng Panginoon, wala pa siyang anak. And so, Isaac came at siguro nasa isip ni Abraham, eto na, dito na, nagsisimula na yung pangako ng Panginoon sa akin. Then all of a sudden, kukunin. Lord, akala ko ba pinangakuan mo ko, pero all of a sudden nang kukunin. Kasi nga, si Lord faithful pati sa testing. Si Lord faithful sa pagbibigay ng test. Many believers misunderstand testing. Pag may trial, ang iniisip agad natin, iniwan na ako ni Lord. Ito madalas na naiisip, bukod sa iniwan ka na ni Lord, kasi minsan mas mahirap or ayaw mong isipin yon. Pero minsan, ang una mong maiisip, galit ba sa akin si Lord? Sino po dito, pag may testing ka, ang una mong iniisip, may nagawa ba akong kasalanan kay Lord? Sa mga may leader dito, pag chinat ka ng leader mo, nak, usap tayo. Tapos walang explanation, anong agad tatakbo sa isip mo? May nagawa ba akong kasalanan? Ano yung huli kong sinabi? Kayo na ako huling sumama. Ang dami mo agad, na-stress ka na agad. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang.
For all you know, pagdating mo, may surprise pala. Alam mo yun, kaya lang din niya masabi. Kasi kaya lang, ganun kasi agad yung isipan ng tao. Ganun agad yung pattern ng isipan natin. Lord, may testing. Lord, parusa mo ba ito? But most of the time, ang test ni Lord ay proof ng kanyang katotohanan na hindi siya absent sa buhay natin. It is proof of His investment in you. Alam niyo po kasi bakit? Kasi ang teacher, nagbibigay siya ng mga test or ng test sa mga estudyanteng naka-enroll. Ganon din si Lord. God tests people that He is training. Under training si Abraham. Kaya wag mong kakalimutan na si Lord faithful sa pagbibigay ng test. This is what we call test of faith. Isang bagay na mahirap ipasa, pero dapat ipasa. Alam kasi ng Diyos na para lumabas ang pinakamagandang version mo, kailangan masubok kung ano ba yung natutunan mo sa Kanya. Alam niyo po, hindi tayo nandito every Sunday para lang makinig, tapos wala lang, lalabas tayo dito, tapos wala lang. Nandito tayo para turuan ng Panginoon, at kung dumating man ang panahon ng pagsubok ng mga testings na yan, maia-apply natin kung anong natutunan natin, na sa panahon ng pagsubok, may pananampalataya pa dapat. Sa panahon ng pagsubok, dapat tingin kay Jesus. Sa panahon ng pagsubok, kakapit sa pangako ng Panginoon. God tests people He is training. And at this moment, Abraham was in a training. Kasi bakit? Abraham will become the father of many nations. Mabigat ang magiging responsibilidad niya. Matindi yung nakaatang sa kanyang balikat. Kaya mabigat din yung testing na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Di ba sabi po ng book of Matthew, much is given, much is required. Kaya the more na you're asking from the Lord, the more na magre-require ito sa iyo. Kaya huwag kang humingi ng bagay na hindi mo kayang panindigan. Huwag kang humingi ng isang bagay na hindi mo kayang dalhin hanggang dulo. Huwag mo na lang siyang hingin sa buhay mo kung hindi mo rin lang naman siya kayang panindigan. Amen ba? Guguluhin mo pa yung buhay niya nananahimik siya Pero pag kaya mong panindigan, sige, hingin mo siya kay Lord. Kasi hindi madali. Para sa mga single men dito, hindi madaling magpakatatay. Amen ba sa mga tatay? Hindi madaling mister. Sa mga single woman dito, hindi po madaling magpakananay at maging asawa. Magre-require ng matindi yan sa'yo. Kaya dadaan muna sa mga testings. Sabi ko nga dun sa ilang young professionals na kausap ko one time, okay na ngayon nahihirapan kayong pumili kesa nahihirapan kayo sa future nyo kasi mali ang inyong napili. Kaya okay lang, itaas mo sa test. Sa mga may nanliligaw dito, taan mo sa test yan, tignan mo kung kay Lord talaga yan. Tignan mo talaga kung mahal talaga si Lord higit sa'yo. Kasi pag mahal niya ni Lord higit sa'yo, kukunin niyang pagmamahal galing sa Panginoon papunta sa'yo. So si Lord ay faithful sa ganong klase ng testings. Dahil bilang anak niya, alam niya na kailangan natin, kailangan ni Abraham at kailangan mong maihanda para sa susunod na level ng iyong pagpapala. Sino dito ready ka at naniniwala ka may another level of blessing? Now, kung naniniwala ka may another level of blessing, dapat naniniwala ka din na may another level of testing to prove that you are ready for the blessing. Tingnan niyo po yung nangyari sa verse 3. Early the next morning, Abraham got up, loaded his donkey. He took him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood para sa burnt offering, he set out for the place God had told him about. Verse 3, Abraham obeyed early the next morning. Walang delay, walang debate, walang drama. Never forget, Isaac came from God. And I believe ito yung isa sa pinatunayan or napatunayan ni Abraham sa Panginoon. Na malinaw sa kanya, Lord, hindi lang sa akin galing si Isaac. Ultimately, galing siya sa'yo. What is my point here? At what's your point here, Pastora? Yun nga galing kay Lord. Ba't kukunin niya? Si Isaac, galing kay Lord. Si Isaac came from God. Ibig sabihin nito, kunin man niya,
kaya niyang ibalik. Kunin man niya ang blessing, tingin mo ba, hindi faithful si Lord na kaya niyang ibigay o ibalik yun sa atin? Yung ginawang response ni Abraham sa utos ng Panginoon, that is maturity. Now, if God is testing you or asking you to trust Him sa painful situation or season mo ngayon, I want you to be reminded, surrender mo lahat kay Lord ng bagay na hindi mo kayang kontrolin. Kung yung isang bagay na to, sa testing na to, Lord, I'm out of control sa bagay na to. Ibig sabihin nun, surrender mo yun kay Lord kasi wala ka dun magagawa. At kahit sa panahon ng confusion, kagaya ni Abraham, sunod ka lang kay Lord. Kahit hindi mo pa masyadong naiintindihan, sunod ka lang kay Lord. Trust even when silent ang heaven. Remember, the same God who gave Isaac can sustain Abraham. The same God who gave you that blessing can sustain you. Kung may inalis man si Lord, hindi ibig sabihin wala siyang kapalit. If He allows test, He remains faithful in it. Di ba lagi nga natin naririnig, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. Kaya i-allow ng Lord at gusto niya dumaan tayo sa mga yan. Hindi ka inaaway ni Lord. Gusto ka lang niyang ma-develop, mag-mature. Kaya sa susunod na dadaan ka sa test, or maybe meron po dito dumadaan ka sa test ngayon, huwag mong pag-isipin na pinahihirapan ka ng Lord. Huwag mong isipin na pag pinagtitripan ka lang ni Lord. Isipin mo, ang gandang mindset nito. Sa susunod na dadaan ka ng test, isipin mo, pinamamalas na naman ni Lord ang faithfulness niya sa akin. Because God faithfully tests. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon dyan? Tingnan po natin, verses 6 to 14. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up. Ito na, nagtanong na yung bata. Sabi niya, Father, yes, my son, the fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Bata pala, alam na ni Isaac, paano nag-o-offer kay Lord. Tay, yung apoy, tsaka yung kahoy, nandito na. Pero saan yung iaalay? Ang innocent, di ba? Siguro kung ikaw yung tatay, no, naiyak ka na agad, no? Walling ka na agad. Hindi ko alam na paano ko sasabihin sa'yo. Ikaw nga pala yun, di ba? Ganon. But look at what Abraham said. Verse 8, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went together. Verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood in it. He bound his son Isaac, tinali niya na, and laid him on the altar on top of the wood. Nilagay niya na dun sa, inayos niya na mga kahoy para susunugin, para iaalay. When he reached out his hand and took the knife to slay his son, he bound his son and Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord, sabi mo nga, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Ganun na eh. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld him from your son. From me, your son, your only son. Ganun pa rin yung description. Verse 13, Abraham looked up, and there in a thicket, he saw a ram caught by its thorns or horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. Saan ba faithful ang Panginoon?
If we have a faithful God and He's faithful in testing, He faithfully tests. Pangalawa, gusto kong malaman mo that God faithfully provides. Amen po ba? At this moment, very dramatic question na biglang inarise ni Isaac, Dad, nasa nang isa-sacrifice? At that moment, pwede mag-breakdown, sabi ko nga sa iyo si Abraham. Pwede niyang sabihin, pwede siyang mag-question, pwede siyang umiyak, pwede niyang sisihin si Lord, pwede niyang gawin ang mga bagay-bagay na yon. But he said to his son, with faith, sinabi niya, the Lord Himself will provide. Napakaganda po ng sa King James Version, sa verse 14, sinabi doon, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord, it shall be provided. How come na sa moment na very, anong tawag dito? Matindi na yung mga emosyon. Si Abraham ay nanatiling sumusunod sa Panginoon. And at that moment, when he is about to slay his son, sabi doon, the angel of the Lord spoke from heaven. At pinatigil siya. Kasi, natapos yung test, kasi, napatunayan ng Panginoon or nakita na ng Panginoon at nakita na rin ni Abraham na mas mahal niya si Lord higit sa lahat. Kaya niyang gawin kahit yung bagay na hindi maiisip na gawin ng isang mapagmahal na ama. Don't get me wrong, Abraham, sobrang mapagmahal na ama. Kaya lang, listen to this very carefully. Mas mahal ni Abraham si Lord kaysa sa kanyang anak. Kaya handa siyang sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, naipost ko to nung nakaraan sa aking page. Sabi ko, kapag ikaw nagmamahal ka, hanapin mo yung taong mas mahal si Lord kaysa sa'yo. Kasi yung taong yun, alam niya kung paano magmahal alam niya, tuturuan siya ni Lord paano mahalin ka ng tama. At yung pagmamahal niya is not based sa kanyang emotion lang, kundi based ito sa turo sa kanya ng Panginoon. Ganun yung klase ng pagmamahal meron si Abraham. Mahal niya si Isaac. Pero gusto makita ng Panginoon yung level na inangat na ni Abraham pagdating sa kanyang pananampalataya, pagdating sa kanyang pagmamahal sa Diyos, I'm willing to give up everything just to follow you. Maybe this is God's word for you. Anak, are you willing to give up everything just to follow me? Diba ganun yun din yung ginawa niya kay Peter? Nangingisda sila all night, hanggang kinabukasan, wala silang nahuli. Tapos pagdating ni Jesus, sabi niya lang, lay down your nets. Sabi ni Peter, Lord, we worked so hard. We worked all night and caught nothing. But because you said so, I'm gonna lay down my nets. Nung pagka-lay down niya ng nets, nakuha niya? Sobrang daming isda na ang description ng Bible, muntik ng masira, about to break na yung net nila. Dala-dala niya na yung maraming isda. Pero nang sinabi ni Jesus, come follow me, I'm gonna make you fisher of men. Sabi ng Bible, iniwan niya yung mga pinaghirapan niyang isda, yung mga pinagpaguran niya for how many years na naging professional fisherman siya, just to follow Christ. Doon mo makikita, mahal mo na talaga si Lord. Mag-willing ka nang ibigay, isacrifice, sumunod sa Kanya nang hindi nagtatanong kung bakit. At maniwala ka, kapag yon napasa mo, makikita mo kung paano magpo-provide si Lord. Tignan mo, sabi dito, in that place, tinawag niya daw yun, that Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Ano ba ibig sabihin ng Jehovah Jireh? It means the Lord will provide. The Lord will see to it. The Lord will make provision. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh or Jehovah Jireh. It came from the word Ra'a, Jehovah Jireh. Ra'a, it means to see. The Bible, pagdating sa Bible, when God sees, pag nakita ni Lord, He acts.
Pag nakikita ng Panginoon, kumikilos siya. Pag nakikita ni Lord yung faith mo, kumikilos siya. Pag nakikita ni Lord nahihirapan ka, kumikilos siya. Pag nakikita ng Panginoon, kailangan mo ng saving, kumikilos siya. Kaya nung nakita niya ang humanity, lugmok sa kasalanan, kumilos siya. Pinadala niya si Jesus para sa iyo at para sa akin. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Kasi pag nakita ni Lord, kumikilos siya, nagpo-provide siya. He does not merely notice your need. O yung anak ko may kailangang 10,000 ngayon, babayaran niya mamaya. Ay, yung anak ko kailangan ng healing. Oh, I'm gonna pray for you. You know, there's nothing wrong about prayer. Pero yun yung difference ng Diyos sa ating mga tao. Kapag nakita mo yung need, there's a tendency na i-ignore mo siya. Pero pag si Lord nakita niya, na-notice niya yung need, He moves toward it. Nakikita natin dito, Abraham lifted the knife. Sabi sa verse 9, when they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood in it. He bound his son, Isaac, and laid him on the altar, on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. And at that exact moment, God stopped him and revealed the ram. Sabi ng verse 11, the angel of the Lord called Abraham, Abraham, Abraham. Do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Just pass the test. Ang problema kasi sa atin minsan, gusto mo agad yung provision, hindi mo gustong dumaan dun sa test. No. Si Lord hindi. You pass the test and then you're gonna see the provision. You pass the test of faith and then you're gonna see the provision. You obey the Lord's command and you're gonna see the provision. Minsan kasi gusto agad natin, Lord, susunod ako, pero bigay mo muna to. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Sabi mo, hindi pwedeng ganun. Although may mga pagkakataon na si Lord nagbibigay siya, napakiramdam mo, Lord, ano to advance. Advance gift mo to sa akin. Mabuti kasi si Lord eh. Pero sa panahon na gusto niya ikaw muna ma-develop, ang una niyang gustong gawin, tapusin mo muna yung test. Tsaka mo makikita yung provision ng Panginoon. Tapos nakita niya yung ram. Marami mga Bible scholars sinabi, it is so impossible na makapunta doon ng isang ram. Tapos ano sabi ng Bible? Na-stuck daw yung horn niya. Na tila baga parang nailagay lang doon yun. At yun ang kinuha niya. Sabi ko kanina, at that exact moment when Abraham is about to slay his son, God stopped him. Not early, not late, right on time. Most of the time, God often waits until the last moment. Hindi para sabihin na absent siya, pero kasi si Lord, kala lang natin last moment, pero si Lord kasi precise siya. May mga tao, they want advance supply. Pero si Lord nagbibigay siya ng mga provision sa atin at the exact moment that we need it. Sino po dito, you have that testimony na si Lord nagbigay at the exact moment you need it. You may not see the ram while climbing the mountain, but that does not mean God forgot the ram. Di niya nakita yun, ang iniintindi niya, sumunod kay Lord, pero hindi mo nakikita na habang iniintindi mo yung pagsunod kay Lord, habang iniintindi mo ang pagsunod kay Lord, habang busy kang sumusunod kay Lord, si Lord pine-prepare na yung provision niya sa'yo. Si Lord hinahanda na yung blessing mo. You may not see it pa. Sige, sunod ka lang kay Lord. Encourage mo yung katabi mo. Sabi sa kanya, sunod ka lang. Sunod ka lang kay Lord kung may utos ang Panginoon. Sunod ka lang kay Lord kung may pinagagawa siya. Kasi He is preparing the blessing already. Kasi most of the time, we panic because we don't see resources. Lord, wala pa akong pambayad. Lord, napunta sa hospital. Lord, emergency to. But provision is not based on what you see. It is based on who God is. Ang provision ng Panginoon ay hindi sa kung ano nakikita mo o ano lang yung pangangailangan mo. Ito ay base. Sino ba yung Diyos sa buhay mo? And listen to this church. Amazing people of God, where God guides, God provides.
Kung saan ka ginaguide ni Lord, doon siya magpo-provide. What is the point? What's your point, Pastora? Kung yung tinatahak mo, walang guidance ni Lord, why would you expect na magpo-provide si Lord doon? Naalala niyo yung viral na nang hold up, na nag-sign of the cross muna? Ang hirap na rin talagang ipaliwanag at ipaglaban. Sabi ko na lang, kanino kaya siyang Diyos nagpipray? Kasi malinaw sa akin na yung Diyos na pinaglulingkuran ko, magpo-provide siya kung saan niya ako ginaguide. Sa guidance ni Lord, andun ang provision. So imagine if Abraham didn't listen to God. Hindi siya nakapokus sa pagsunod kay Lord. Nakapokus siya sa emosyon niya, sa pain niya. Nakapokus siya sa mawawala na yung anak niya. What if hindi siya nakakinig kay Lord kasi punong-puno, overwhelming yung emosyon niya. Hindi niya maririnig na pinastop pala siya ni Lord. At mag-iiba ang kwento. He might lose the gift of God. He might lose His precious son. Question. Ilan na sa buhay mo ang hindi mo nakuha kasi nagmamadali kang sagutin ang sarili mong sitwasyon? Lord, ako na to ha. Lord, sige na, ako na lang. Lord, sige na, ipipilit ko na lang. Hindi kita marinig, Lord eh. Sige, go. Di ba yun yung problema ni King Saul noon? Kaya siya nawala ng pagiging hari eh. Na-pressure na siya, parating na yung mga kalaban. Wala pa si Samuel eh. Siya na lang nag-alay. Kaya lang sabi ni Lord, wala na, tapos ka na. Tapos na yung career mo. Maraming bagay sa buhay natin na hindi mo makukuha yung blessing kasi pinilit mong sagutin sa sarili mong kapamaraanan ang iyong sitwasyon. You know, Abraham is ready to obey the Lord, but he is also listening to what God is about to say. So as you do God's command, it doesn't mean natitigil ka ng makinig. Habang ginagawa mong sumusunod ka sa Panginoon, makinig ka din sa pinagagawa ni Lord. Because maybe in the middle of God's instruction, may iba siyang ipapagawa. Dapat discerning ka sa mga bagay na yan. When God works is done in God's way, tatandaan mo, hindi yan maglalak ng support. Yung ginawa ni Abraham, yun yung exact na sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya nag-provide si Lord sa kanya. Huwag mong gawin sa kapamaraanan mo. Warning! Huwag mong gawin sa kapamaraanan mo. Do it in God's way. You will not lack God's support. Pag project kasi ni Lord, hindi pwedeng hindi siya magpo-provide. Kasi project ni Lord yan. Question, yung ginagawa mo ba ngayon, project ni Lord? Yung ginagawa mo sa family mo, project ba ni God yan? Yung ginagawa mo sa sarili mo ngayon, yung goals mo, project ba ni Lord yan sa'yo? Yung ginagawa ba natin sa ministry, project ba siya ni Lord? Importante kasi project ni Lord. I posted it sobrang matagal na. First ever, if I'm not mistaken, dito yon naganap yung first ever women empowerment. Tagal na, magto 2 months na lang, nawalan kami ng speaker. Na-post na yun dito eh. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? I pray to God. Sabi ko, Lord, alam ko sa'yo to eh. Sumunod lang ako, Lord, talaga eh, alam ko sa'yo to eh. And then parang medyo nalulungkot na ako, parang ayaw ituloy, parang bakit sabi ko, bakit Lord, parang hindi matuloy ng pagkakataon, parang ayaw ituloy ng pagkakataon. And while I was crawling, this pastor, I heard this pastor, sabi niya ganun, kung ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos, huwag mong ihihinto. Dahil ang tanging gusto ng kaaway ay huwag mong gawin ang kalooban ng Diyos. When I heard that, I was so fired up, para ako nag-super saiyan, alam mo yun. Tayo! Hanap ng speaker! Gawin mo! Huwag mo give up! And it happened. First ever Women Empowerment Conference sa labas ng ating main campus ay naganap po dito mismo. Tama ba ako? Cinema 2 yun, di ba? Naganap yun. Sa Cinema 1, Cinema... Hindi, Cinema 2 yun, alam ko. Naganap mismo sa lugar na ito. Nangyari yung mga bagay na sinabi ng Panginoon. You do it in God's way. You will not lack the support of the Lord. Now, I want you to notice this. God gave 1 ram. Isa lang. Hindi siya nakakita ng 1,000 sheep. 1,000 ram. No. Isa lang. Because God's provision is purposeful, not wasteful.
Hindi si Lord magbibigay ng marami kasi ayaw niya tapon. Most of the time, si Lord magbibigay ng isa lang kasi for that purpose lang naman din. Kung ano talaga yung kailangan mo, yun yung ibibigay niya. So maybe you are in a mountain today wherein you are experiencing financial pressure. Sino po dito nakaka-experience ng family burden? Or maybe you're in a mountain of your emotion, you're exhausted already, nakapapagod ka na, nasasabi mo na sa katabi mong pagod na. Joke lang. Pagod ka na. Or maybe you have that uncertainty in your future. I want to encourage you right now. Your mountain is not where you die. It may be where God provides. Yung mountain na yan, diyan magpo-provide si Lord. Financial pressure, diyan pwede mag-provide si Lord. Family burden, diyan pwede mag-provide si Lord. Emotional exhaustion, diyan pwede mag-provide si Lord. Do not leave the place kung saan sumusunod ka kay Lord. Stay where God assigned you. Kasi most of the time, or sometimes, the blessing is already nearby. Lapit na. Baka, na-caught in the bush lang. Baka may kailangan lang ilabas. Baka may kailangan ka lang sundin para mailabas yung blessing na yan. God faithfully provides. I don't know your need right now. Hindi ko alam. Pero gusto kong malaman mo, si Lord faithfully magpo-provide. And right now, I'm speaking to someone right now who's in need of financial breakthrough. Hintayin mo yung provision ng Lord. It is on its way. Kung meron man dito, you've been praying for healing. Hintayin mo yung provision ng Lord ng healing. Paparating na siya. Tunod ka lang kay Lord. Magtapat lang tayo sa Panginoon. God faithfully provides. And last but not the least, in verses 15 to 19, and the angel of the Lord called to Abraham out of heaven the second time, and said, by myself I have sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, I has not withheld thy son, thy only son. That is a blessing I will give to you. Ano yung blessing na binigay sa kanya ng Panginoon? Multiplication. In multiplying, I will multiply your seed as the stars of the heaven and as the sand which is upon the seashore. And your seed shall prosper the gate of his enemies. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Because, ano daw? Kasi sumunod siya kay Lord. Because you obeyed my voice. Because thou hast obeyed my voice. So Abraham returned into his young men, dun sa dalawang servants niya. They rose up and went together to Beersheba, and Abraham dwelt at Beersheba. Last but not the least, God faithfully fulfills. Hindi lang nakareceive ng provision si Abraham during ng pagsunod niya sa Panginoon. Dahil faithful ang Panginoon, faithful din siya sa kanyang pangako kay Abraham. Dito inulit ng Panginoon. This is the second time na nirepeat ng Panginoon kay Abraham na ikaw ay magiging father of many nations. God repeats His covenant promise. Why? Because obedience positioned Abraham for fresh confirmation. Minsan hindi naman mag-iiba yung confirmation, yun pa rin naman yung una mong narinig, pero pinosisyon ka lang ni Lord para ma-receive mo yon in a freshly way. Yung word ng Panginoon dito, I swear by myself, is powerful. Since no one is greater than God, ang kanyang pangako, ang kanyang pagsuswear ay sa kanyang pangalan. Meaning, nilagay ni Lord mismo ang sarili niyang pangalan, ang sarili niyang reputasyon behind the promise that He gave to Abraham. Makikita niyo sa chapter 11 ng Hebrews, ng book of Hebrews sa New Testament, sinabi doon, Abraham believed God could even raise Isaac from the dead. Naintindihan din kasi ni Abraham, God's command will never contradict God's covenant. Ang command ni Lord ay hindi tataliwas sa pangako ng Panginoon. You may not understand it
agad-agad, pero maniwala ka, tapat si Lord sa pangako niya. Kung pinangako niya, gagawin niya. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Kahit na ang pakiramdam mo, yung circumstances mo ngayon, opposite sa nangyayari, sa gusto mong mangyari sa pinangako ng Lord, God can still align it. Kayang gawin ng Panginoon na i-align niya yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Marami kasing pagkakataon ng tao, gusto lagi i-explain ni God, ito nak, yung ginagawa ko sa iyo, ito ginagawa ko sa iyo. Pero kung puro explanation, paano ka pa mananampalataya? Kung naiintindihan mo pa lahat, paano ka pa mananampalataya? Church, tatandaan mo to, that faith survives on promises. Kaya sabi ng Bible, we live. Or tinuturo sa atin ng Bible, ng salita ng Panginoon, we live by promises, not by explanation. Maybe you don't understand it yet. Pero sa panahon na hindi mo maintindihan, pwede bang kapitan mo muna at kapitan mo na lang yung pangako ng Panginoon? Kasi malinaw naman sa'yo yung pangako ng Panginoon kahit kailan hindi na pa ako eh. Magtatanong tayo kay Lord, Lord, bakit may delay? Lord, bakit ako nasasaktan? Lord, bakit ako na-confused? But matured faith will say, I may not know it, I may not know why, but I know who. Hindi ko alam yung bakit, pero kilala kita, Lord. Abraham obeyed when he did not know where, when, how, why. And still, God came through. Because we live by promises, not by explanations. Naniniwala at mabubuhay tayo sa pangako ni Lord. Mabubuhay yung faith mo, hindi sa explanation ni Lord, kundi sa pangako niya. Ang faith natin, hindi magde-demand yan ng explanation. Ang faith natin, magre-rest yan sa promises ng Lord. Sino po dito, you receive a promise from the Lord? I want you to hold on to it. Hawakan mo yun, panampalatayaan mo yun. Huwag mong bibitawan yun. Hold on to what God said. If God promised peace, He can give peace. Kung sinabi sa'yo ng Panginoon, nak, matatapos din yan. Yung pinagdadaanan mo, papayapa din ang lahat. Kumapit ka dun. If God promised purpose, He can restore direction. Lord, parang patapon na po yung buhay ko. No, He can restore direction. If God promised presence, He has not left you. Pag sinabi ng Panginoon, nak, sasamahan ka na. Matthew 28:20, and I will be with you always, even to the ends of the age. Pag pinangako ng Panginoon, ibig sabihin, sasamahan ka niya hanggang dulo. Starting today, do not judge God's faithfulness dahil lang sa nararamdaman mo. Judge it by His record. Listen, wala pang track record si Lord na hindi siya sumunod or hindi niya finulfill ang kanyang pangako. Wala ding track record si Lord na nagkamali siya. Wala ding track record si Lord na hindi niya ginawa ang sinabi niya. Kaya pwede mong pagkatiwalaan yung record ni Lord. Kasi perfect yun. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto kong malaman mo, hindi ka pa aasahin ni Lord. Hindi kagaya siya ng ibang tao. Hindi siya kagaya ng ex mo. Di siya kagaya nung nangutang sa'yo. Hindi ka pa aasahin ni Lord. Pag sinabi niya, i-fulfill niya, sumunod ka lang sa Kanya. As we conclude today, saan faithful si Lord? God faithfully tests. God faithfully provides. And God faithfully fulfill. Kung ano man yung pangako sa'yo ng Panginoon, hawakan mo yan. Now imagine Abraham walking down Mount Moriah with Isaac beside him. By the way, gusto kong balikan yung sinabi niya dun sa mga servants niya. Hindi ko alam kung babalikan ba natin yan sa PowerPoint natin. Pero sinabi niya to sa mga servants niya. Sabi niya sa verse 5, He said to His servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there." Hindi natapos dun. "We will worship. And then, we will come back to you." We will come back to you. Alam ni Abraham yung pinagagawa ni Lord. Ang
angas mo namang sabihin na pareho pa rin kayong babalik, susunod ka nga kay Lord eh. Bakit? Di ka ba susunod kay Lord? Di mo ba siya iaalay kay Lord? Napakita na natin, nalaman na natin. Mahal ni Abraham si Lord. Sumunod siya kay Lord. Pero matindi yung pananampalataya ng Abraham na to. We will come back to you. Kaming dalawa ang babalik sa lugar na to. Babalik sa inyo. Kasi maniwala ka, masarap pagkatiwalaan at masarap manampalataya sa isang Diyos na alam mong tapat. Si Abraham, kaya niya yung nasabi, malinaw sa kanya. Tapat si Lord. Tapat ang Diyos. Now imagine this, paakyat pa lang sila, he went up carrying the pain, but he came down carrying the proof. He went up confused, but he came down convinced. He went up tested, but he came down transformed. Maybe some of you here, inaakyat mo yung sarili mong Mount Moriah ngayon. Maybe you're carrying question, fear, grief, uncertainty. But hear this. Listen to this. If God brought you to that mountain, He will meet you on that mountain. Kung dinala ka ni Lord doon, inutusan ka ni Lord pumunta doon, ibig sabihin nandun siya. He will meet you there. The place of your tears may become the place of your testimony. Meron dito, nung mga nakaraan ka pa umiiyak, sabi ni Lord, nak, ngayong araw na to, magkaka-testimony ka na. Yung mga iniiyak mo nung nakaraan, ngayong araw na to, bibigyan kita ng victory. Yung mga inaangal mo, yung mga nirarant mo, yung mga kabigatan mo nung mga nakaraan, nak, ngayong araw na to, I'm gonna take all of it. And I'm gonna give you peace. I want everybody to stand right now in the name and in the grace of God. God is faithful, church. He faithfully tests, He faithfully provides, He faithfully fulfills. So whatever your mountain that you're facing right now, I dare you to believe God that He stays faithful. Tapat ang Diyos sa'yo. Ano pa may nangyari sa'yo? Hindi kita kilala, pero hindi ko alam maybe lahat ng nangyari sa'yo, pero gustong malaman mo, tapat ang Diyos sa'yo. The fact na nandito ka at naririnig mo to, tapat ang Diyos sa'yo. He's faithful to you. So as we close our eyes right now, habang tayong lahat ay nakapikit, at kung meron man sa atin, you have that question, confusion. The Bible said, fix your eyes on Jesus. Tingin ka sa Kanya. Jesus is the author and finisher of our faith. Sa Kanya magsisimula, sa Kanya matatapos. Kung hindi mo alam ang katapusan ng mga bagay na yan, kung hindi mo alam paano magsisimula ulit, tingin ka kay Jesus. Tawag tayo kay Jesus. Sino dito gusto mong isurrender yung pinagdadaanan mo ngayon sa Panginoon at gusto mo makita lang yung faithfulness ng Diyos? Kung gusto mo makita kung gaano katapat ang Panginoon sa iyong buhay at gusto mo pang maranasan yung faithfulness, maybe some of you here, you've been praying for that provision, you've been praying for that promise to be fulfilled. I'm gonna challenge you right now. Before the promise, let's go to the promise giver. Before the provision, let's go to the provider. Lapit tayo sa Panginoon. Bigay mo lahat kay Lord. Be like Abraham. Surrender everything to Him. Bigay mo na sa Kanya lahat. Hindi mo naman kontrolado. Bigay mo na lahat kay Lord. And you will see. Nakikita mo kung paano kikilos ang Panginoon. If you're this person, malinaw sa'yo, Lord, I want to give to you everything. I want to trust you with all of this. Pagtaas ko ng kamay ko, Lord, isusurrender ko sa'yo lahat-lahat. If that is what you want, I want to tell you this, God is ready. He's ready to take everything. And He's listening to us. Kung malinaw sa'yo, ito yung nais ng puso mo. Ito yung pananampalatayang meron ka.
na tapat yung Diyos na pinaglilingkuran mo at kung kanino ka nananalangin ngayon. I want you to raise your hand at a count of 3. And we will just come to Jesus. We will receive Him in our lives. Ibibigay natin sa Panginoon ang ating buhay. Ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. 1, 2, 3. Just raise your hand to God right now. He sees it. Nagtaas ka pa lang ng kamay pero alam niya kung anong mga nire-release mo sa buhay. He sees it. And I want you to say this prayer with me. With faith. Malinaw sa'yo, tapat yung Diyos na meron ka. I want you to say this prayer with me. Sabi mo, Lord Jesus, I come before you now. I know I'm a sinner, but I believe that you are my Lord. You are my Savior. Today, I accept you in my life. Forgive me. Cleanse me. Love me. In Jesus' name I pray. Amen. Kung first time mo yung pinanalangin or maybe you just rededicated your life to God, I want to tell you the power of the Lord is actively moving in you right now. Actively moving in you right now. You may have that mountain that you're climbing right now. Pero sinasabi ng Panginoon, Nak, I'm gonna meet you there. At this moment, God can meet you here. Ano man yung bagay, ano yung bagay na gusto mong i-meet sa'yo ng Panginoon ngayon? Peace? Don't ever forget, He is the Prince of Peace. Healing? Don't ever forget, He is our Jehovah Rapha, the one who heals. You need provision? His name is Jehovah Jireh. Ever since na pinangalanan niyo ni Abraham, hindi niya pa yun ginagawa. Ganun na si Lord. At hanggang ngayon, hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya tapat si Lord kasi hindi siya nagbabago. Kung anong pangalan niya, anong pagkaakilanlan mo sa Kanya, mag-i-increase yun sa sight mo. Pero hindi nagbabago ang Panginoon kasi yun na siya. Do you need love? Don't forget, He is love. Do you need miracle? He is the miracle worker. Today, church, as we come to Jesus, as we come to our God today, I want you to carry everything, to carry maybe that Isaac in you. I want you to carry that burden and let Jesus meet you there. Father God, as we come before you now, Lord, sa oras na ito, una Lord, hihingi kami ng kapatawaran kung na-question namin ang katapatan mo. Pero Lord, sa oras na ito, muli mong ni-revive, muli mong pinaalala, muli mo Panginoong pinaalam sa amin how faithful you are. Tapat ka Lord, kahit kamay ay hindi tapat. And Lord, I am praying for each and everyone right now. Meet them today, God. Ano man, Panginoon, yung mga bagay na nawala sa kanila, Lord, hayaan mo na sa oras na ito, mantuto silang sumandal sa'yo, magtiwala sa'yo, na kung meron ka mang inalis, may kaya kang ibigay muli. Kung meron ka mang tinanggal, may kaya kang ibalik. Church, I want you to have that faith. And let that faith create an atmosphere of expectation today. Huwag ka lang basta manampalataya. Mag-expect ka kay Lord ngayon. Let that faith create an atmosphere of expectation. Sino dito nananampalataya ka pero nag-e-expect ka rin? Lord, may gagawin ka. Lord, may ikikilos ka. Father God, in the name of Jesus, I pray for this person expecting healing. Let that healing flow right now in the name of Jesus. I cancel that disease. I cancel that tumor. I cancel that bug, God, in the name of Jesus. Lord, I cancel that cancer in the name of Jesus. Lord, I cancel that diabetes in the name of Jesus. And whatever that this is, Lord, you are powerful.
We believe, God. We have that faith. Lord, ngayong araw na ito, Panginoon, as we expect something from you, God, Lord, we receive that healing in the name of Jesus. Lord, we receive that miracle. May pinapanalangin po siya, Lord, mukhang imposible. Hindi posible, Lord, sa katayuan niya ngayon. But you said in your word, God, that with men, these things are impossible. But with God, with you, Lord, nothing is impossible. God, our miracle worker, right now, as we have that faith in you, as you see our faith right now, God, I pray, sa oras na ito, Panginoon, meet this person, God. Create miracle, Lord. Pamalas mo po, Panginoon, sa kanya yung miracle, Panginoon, na hinihintay niya. Maybe sinukuan na ng lahat yung sitwasyon niya, Lord, pero ikaw hindi ka pa sumusuko sa kanya, Lord. May gagawin ka pa, Lord. Magtitiwala siya sa iyo, Panginoon. Pero soon enough, God, as you work, Panginoon, sa sitwasyon niya, Lord, magtitestify siya how faithful you are sa buhay niya, oh God. Lord, I pray for that miracle to happen right now in this area, in this moment of expectation, God. Lord, sa mga anak mo nag-e-expect for provision, I may not know how much, pero wala na itong kinalaman, Panginoon, kung magkano. Kasi kilala ka namin. Ikaw may-ari ng lahat, God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, you provide. You provide, God. You provide, Lord. May mga estudyante dito, hindi niya alam kung makakapagpatuloy siya, pero gusto kong malaman mo, God is now providing. He is now providing. Meron dito, hahanap ka ng panibagong trabaho, but God is now opening that door for you. I want you to receive it because you're expecting for it. You are expecting for it. Huwag mong itangge, ini-expect mong kikilos si Lord. Huwag mong itangge, ini-expect mong magbibigay si Lord. Kahit magkano, you may be expecting for $1 million, for $1 billion right now. I want you to see how big your God is. He's bigger than this universe, church. I want you to receive that provision right now. Receive it. Because it is yours. It is yours. I'm going to speak with faith. It is yours. I want you to receive it. And anyone who needs peace, tandaan mo, ang Prince of Peace pag dumaan, hahawi lahat. Ngayong oras na to, hinahawi ni Lord lahat ng worries mo. And God is just telling you na, kapit ka lang sa pangako ko. Sandal ka lang sa akin. Kapit ka lang. Hindi maiintindihan ng lahat. Lalayuan ka ng marami. Pero kapit ka lang. Akong bahala. I'm gonna give you that peace. I'm gonna give you that provision. Kahit hindi na maintindihan ng lahat, at lalayo sila sa'yo. Kahit mawala na yung pinakamasaya para sa buhay mo. Ang nananatili ang Diyos. May pag-asa ka. May igagaling ka. May patutunguhan ka. Thank you, God, for your faithfulness, God. You have that track record of never failing. Kaya, Panginoon, magtitiwala kami sa iyo. If you know this song, I want you to sing it with all of your heart and with all your faith to Jesus. Come on. Kahit bumitaw ang mundo sa akin, ikaw pa rin ang aking awitan. Bawat higang thank you, Jesus. Say it for the last time. Can you declare it to God? Can you declare this is your faith to Jesus? Come on. Kahit bumitaw, Lord, ang mundo sa amin. Kahit, Lord, ikaw pa rin ang
ng paniniwalaan, sa'yo pa rin mananampalataya. Sa'yo lamang. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Kasi tapat ka. Kasi tapat ka. Di ba pangako sa'yo ni Lord John? Na, I'm not gonna forsake you. I'm not gonna leave you. Believe on the promise of the Lord. Believe in the power of the promise of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 2 seconds more, I want you to feel the faithfulness of God. He's telling you, now I'm here. I'm meeting you here. I know what's happening. I know what's in it. And I'm doing something. I'm doing something. He's doing something. He's preparing something. He's faithful. He can be trusted. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa katapatan na hindi kami deserving. Lord, yung katapatan mo ay hindi nakabase sa katapatan namin sa'yo. Although minsan, or most of, alam ko, Panginoon, na nais mo talaga lagi na tapat kami sa'yo. But sometimes we fail. Sometimes we question. Sometimes we lose faith. But even in those moments, God, di ka nagbago. Tapat ka pa rin po. Ipaparanas mo pa rin yung katapatan mo sa iyong mga anak. You will never hold back your faithfulness to your people, God. That's why, Lord, dapat lang nasandalan ka. Dapat lang napaniwalaan ka. Dapat lang nasundin ka. Dahil tapat kang Diyos. Lord, today, we experience your faithfulness in our lives. At hayaan mo po, Panginoon, na manatili ito, na makita namin araw-araw. Maalala namin, Lord, araw-araw. Araw-araw tapat ka. Your grace, your mercy are new every morning. Great is thy faithfulness. We praise you, Father. We honor you and we worship you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus right now. Sa Diyos na tapat at kahit kailan hindi magbabago ng katapatan niya. Come on! Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Our God is faithful. Amen. Sino dito excited to give His expansion? Amen. So, tinuruan po tayo ng ating Panginoon this morning how God is faithful to us. Actually, this expansion, we do this once a year. And then right now, we give our tithes and offering that we bless. We return our tithes, we give the offering. Actually, ito ay our faithfulness to our God. We can look that once a month, once a year, faithful tayo sa Panginoon. Sa tithes natin, kinsenas, katapusan, faithful tayo sa ating Panginoon, even our offering. But listen with this, God is more faithful every day, every hour in our life. Amen? Dung sa ginagawa po natin pagsunod sa ating Panginoon ay isa sa pinakamasarap na hinihintay ng ating Panginoon. Kasi gusto niya ring i-express sa atin ang mas great, faithful God in our life.
And then remember this, God is more faithful to those who are faithful to Him. Kaya kapatid, I challenge everyone, in-expand tayo ng ating Panginoon, ang buong Amazing Hope. Yan, makikita nyo naman po yung ating mga gamit, yung mga camera po meron tayo ngayon. Even yung mga campuses po na meron po tayo in our main church. All of this is the faithful God that we have, that we serve. Amen? Kaya naniniwala po ko, ikaw, bilang isang member, disciple maker, part of the Amazing Hope ay magiging parte po ng expansion na ginagawa ng ating Panginoon, yung faithfulness ng ating Panginoon because God is faithful to you. While preparing po, dyan po sa mga envelope na meron po tayo dyan sa mga bangko, yan, sulat nyo po dyan yung name, your tithes, your offering, and even from your expansion. There's a lot of testimony na po na nangyari sa atin from the first, sa ating last January first fruit, the expansion na nagbigay na po, there's a lot of testimony. And while preparing po in quick testimony, kami po ng wife ko ni Pastora Angel, we give our first fruit last January. Alam niyo po, sumagot agad ang Panginoon ng February. Alam niyo po, the same as, kami po ay kasama sa mga pinag-resign ni Lord. I'm working in corporate 15 years, 13 years po ako sa training center as assessor and trainer ng TESDA. Pero pinag-resign ako ni Lord. Kahit I receive, sabihin na nating magandang sweldo, blessing, pero hindi ko naranasan yung makaalis ng ibang bansa dito lang sa Pilipinas. Pero yung naging full-time pastor po ako, God granted that those things. Last February, we experienced po ang Taiwan. E di ba, palakpakan po natin ang ating Panginoon. God answer quickly for those things kasi God is a faithful God. At naniniwala po ko, every one of us, may kanya-kanya tayong desires, prayers. Maybe some of us, yung business, yung life natin, healing. At kanina, tinuturuan tayo ng Panginoon how God faithful doon sa mga anak niya. Kaya kapatid, this is the challenge. Alam nyo, yung meron tayo, ito ay galing sa ating Panginoon, even the food, even yung pagtanim. Kay Lord galing yan. In 2 Corinthians chapter 9, verse 10, God said, "For God is the one who provides seed, the farmer, and the bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest and generosity in you." Pansin natin ang word ng Panginoon, ang lahat ay galing sa Panginoon. We have to do is to be faithful to Him. At mararanasan natin ang kakaibang faithfulness that we expect more sa ating Panginoon. Amen? Kaya hawakan po natin ang ating tithes and offering. Kapatid, this is the challenge. Mas faithful si Lord sa mga faithful sa Kanya. Let's pray. Lord, thank you, God, in the life that we have right now. Wisdom, strength, Lord, understanding, opportunity, even testing na galing sa inyo, Panginoon. We acknowledge you more, that we build our faith in you. We experience more of you, God. Lord, you know our hearts, our life right now, our situation. Lord, bless us more wisdom. Bless us more favor, opportunity in our work, in our studies, in our businesses, Lord. Lord, I speak right now healing to those who are sicknesses right now and disease, Lord, in the name of Jesus. I speak, Lord, provision to those who need, Lord, financially right now. Lord, I pray, God, the protection, Lord, for every one of us in our family. And Lord, I destroy the work of evil in the name of Jesus. Satanas, wala kang karapatan sa anak ng Diyos. You never prosper. Lord, be with us in our journey of life. Na Lord, naging tapat kami sa inyo in different way of our life. Makita ka, may taas ka, Panginoon. And Lord, use us more to make disciples, Lord, in our family, in our work, in our society, Lord. At Lord, makita ka sa buhay po namin, may taas ka, Panginoon. And right now, God, we want to glorify you because of your faithful God. In Jesus' name,
Amen and amen and amen. Pwede na po tayo magbigay sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa papalakpakan natin ang ating Panginoon. Gawang palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Lahat ng blessed ngayon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Sino po sa inyo pinagpala ngayong araw na ito? Tandaan po natin, tayo po ay pinagpala ng Panginoon upang tayo ay maging pagpapala. Same na sinabi din kay Abraham ng ating Panginoon. Na siya ay pagpapalain ng Panginoon kasi po siya ay gagawing pagpapala ng Panginoon. So tandaan po natin, hindi po may stock sa atin ng blessing. Ang tawag sa atin, tayo yung mga alulod ng blessing ng Panginoon. Ibig sabihin, dumadaloy sa atin ang pagpapala ng Panginoon. Ang kagandahan nun, hindi sumpa ang dumadaloy sa atin, kundi pagpapala. Tandaan mo, yung katabi mo, ang dumadaloy dyan ngayon ay pagpapala ng Panginoon at hindi sumpa. So ngayong buong linggong ito, maging daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa bawat isa na patuloy na nagsusupport sa gawain ng Panginoon. Kaya po umalis agad sila Pastora Dana ngayon dahil anniversary ng ating church sa Caloocan. Ngayong araw na ito doon sa ating Tala Campus at ngayong buwan na po na ito may 3 hanggang 4 yata tayo na campus na church na naman na nagsimula. Ngayong buwan lang po kasi noong mga nakaraan may nagsimula ulit tayong gawain. At pag-pray nyo po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa, naka-ready na po yung ating mga kapatid doon, nagpapatuloy na nagmimisyon. Sa lahat ng ating ginagawa for our expansion, lahat po ng ating giving, lahat ng ating ginagawa, siguro kaya tayo, naniniwala ako kaya naman tayo pinagpapala ng Panginoon because dahil nagiging matabang lupa tayo para sa iba. Na ma-manage natin na maayos ang ating resources, may mga gawain na lumalago, may mga buhay na nababago. At naniniwala po ako na hindi pa tapos ang Panginoon sa mga surprises niya sa iyo at sa buong gawain ng Amazing Hope. Tayo pong lahat ay gagamitin ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Tandaan mo ulitin ko. Starting today, dumadaloy sa iyo ang pagpapala ng Panginoon. Padaluyin mo yung pagpapalang yan dahil ikaw ay channel of blessing. Pinagpala ka at pagpapalain ka ng Panginoon upang ikaw ay maging pagpapala. Tayo pong lahat ay pumikit ngayong oras na ito. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? If you believe that you're blessed right now, tanda ng pagsamba at pagtanggap na rin. Muli, nais ng Panginoon, hindi ka lang puno, nais ng Panginoon tayo ay umaapaw ngayong araw nito. Lord, as our hands lifted high today, Lord, pinupuri ka po namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na living and active, Panginoon. Sharper than any double-edged sword, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil tumama sa amin ang word mo ngayong araw nito. At naniniwala ako, Lord, mafulfill ang pangako mo, Panginoon, sa iyong mga salita ngayong araw nito. Salamat sa kagalingan. Sa lahat ng tumanggap ng kagalingan, maraming salamat po, Panginoon. Sa lahat ng tumanggap ng miracle ngayong araw na ito, maraming salamat po. May tumanggap ng vision, Lord. May tumanggap ng provision, Panginoon, ng panibagong lakas, pag-asa, Panginoon, ngayong araw na ito. Maraming salamat po. At ngayon, Panginoon, nakataas ang aming kamay sa iyo lamang. Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na kami po ay yung pinagpala at kami din ay magiging pagpapala sa araw na ito. At Lord, itong buong linggong ito, Panginoon, lagi naming isa sa isip na dumadaloy sa amin ang pagpapala mo, Panginoon.
at kaming lahat, Panginoon. At sinabi mo rin sa iyong salita, sino man pinagpala, hindi masusumpa, Panginoon. Marami pong salamat dahil hindi sumpa ang dumadaloy, kundi mga blessings mo sa aming buhay. At ngayong oras na ito, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. And the Bible said every time we declare ito, receive it and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, you receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody said aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Pwede po ba kamayan natin at batiin natin ang bawat isa? Once again, God bless you. Morning, sing it down.